Espasyong bakla sa Rebolusyong Pilipino, pagsipat sa paglalahad ng lihim na katauhan sa lihim na kilusan. Artikulo ni Roderick N. Madula. Abstract. Kaunti ang mga pahina ukol sa mga baklang babaylan, mga baklang propagandista, mga baklang revolusyonaryo, maging mga salitang bakla ay patuloy na hinuhusgahan ng panahon. Ngunit ang patuloy na pagsasakasaysayan ng mga baklang kailanman ay hindi na mapipigilan. Kakabit ng diskursong ito ang paglalatag ng espasyong bakla sa larang ng araling Pilipino. Ang mga tanong ukol sa pagkakaroon ng espasyo ng mga bakla sa ating lipunan at ang konsepto ng pagiging bakla ay nagpapalalim sa nooy usapin lamang sa kasarian at mga diskriminasyon at pagsasamantala dahil dito. Patungo sa paglalaya hindi lamang ng sektor ng mga bakla kundi sa pambansa ng demokratikong kilusan ng protesta at revolusyon. Layunin ng pag-aaral na ito na suriin ang espasyong binuksan o nilikha ng mga bakla sa panahon ng Rebolusyong Pilipino, partikular na sa isang lihim na kilusan na pinamunuan ng isang tiyak na armadula. Sa pamamagitan ng pagsipat ng mga naratibo at posibleng karanasan ng mga individual na may hindi heteronormatibo pagkakakilanlan, pagkakasarian at sexual na loob ng isang konteksto ng nasyonalismo at pagkikibaka para sa kalayaan. Sinisikap ng papel na ito na tuklasin kung paano nila itinago o pinahayag kanilang lihim na katauhan sa isang lihim na kilusan. Tinitingnan din nito kung paano maaring nakakaapekto ang kanilang pagiging iba sa kanilang pakikilahok at pagganap sa revolusyonaryong kilusan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga lente ng queer theory at kasaysayang pangkasarian, ang pag-aaral na ito ay naglalayong magbigay ng bagong perspektiba sa pagtingin sa revolusyonaryong Pilipino at sa mga individual na bumubuo nito. Narito na rin ang mga mangilang-ilang salita. Gay space, New People's Army or NPA at Revolusyon. Ang konsepto ng paglaladlan ng lihim na katauhan sa pamagat ay sinasadyang naglalapat ng modernong terminolohiya sa isang history na konteksto upang simulan ng isang pagtatanong kung paano maaaring hinubog o napahayag ang sexual na identidad ng mga individual na ito. Sa isang panahon kung saan ang mga kategorya ng kasarian at sexualidad ay maaaring magkaiba sa kasalukuyang pag-unawa. Sa pag-aaral na ito, layunin kong suriin ang isang aspetong hindi pa gaanong nabibigyang pansin sa kasaysayan ng Rebolusyong Pilipino. Ang posibleng papel at espasyo ng mga bakla sa loob ng kilusan, partikular na isang lihim ng grupo. Ang pagtukoy sa isang lihim na kilusan ay nagmumungkahi ng isang konteksto kung saan ang pagtatago at paglalanta ng sarili ay maaaring nagkaroon ng kakaibang dinamika. Hindi lamang sa harap ng kolonyal na awtoridad kundi pati na rin sa loob ng mismong revolusyonaryong organisasyon. Sa kontekstong ito ay ang pangungusap na mahalagang itanong kung ang ideolohiya ng nasyonalismo at ang mahigit na patriarchal na estruktura ng lipunang Pilipino noong panahon ng revolusyon ay nagbigay daan o sumupil sa pag-usbong ng isang espasyong bakla.
sa loob ng kilusan dahil sa maaaring limitadong history, kung words na ganun, na ebidensya ay nangangahulugan na maaaring limitadong ebidensya. Sa pagtatangkang iwasto ang baluktot na pananaw na ito, ang pag-aaral na ito ay sumisid sa isang sensitibo at halos hindi pa nagagalugan na aspeto ng ating kasaysayan. Wait lang. Dumako naman tayo sa mahalagang kaugnay na literatura at pag-aaral. Mga posibleng kaugnay na literatura ay yung queer theory, kasaysayang pangkasarian, or mga pag-aaral sa sumusuri sa papel ng kasarian sa history ng mga pangyayari at lipunan. Maaaring kabilang dito ang mga akda tungkol sa maskulinidad, feminidad, at ang interaksyon ng kasarian sa nasyonalismo at revolusyon. Sa kasaysayan ng homosexualidad sa Pilipinas, ay tumatalakay sa kasaysayan ng mga bakla at iba pang mga hindi heteronormatibong identidad sa konsepto ng Pilipinas. Bago, durante, at pagkatapos ng panahon ng kolonyalismo, maaaring may akda na sumusuri sa mga at karanasan ng mga bakla sa panitikan, sining at lipunan. Sa pag-aaral na lihim ng kilusan at resistance, sumusuri sa dinamika ng mga lihim na organisasyon at kilusan ng paglaban kung paano nabuo ang identidad sa loob ng mga ito. At ang papel na ito ay ang pagtatago at ang pagbubunyag. Dumako naman tayo ngayon sa pangunahing layunin ng pag-aaral ng espasyong bakla sa Rebolusyong Pilipino, pagsipat na sa paglalahad ng lihim na katauhan sa lihim na kilusan ni R. Madula. SB po. Suriin kung paano itinago o ipinahayag ng mga individual na may hindi heteronormatibong pagkakakilanlan, pangkasarian at sexual ang kanilang lihim na katauhan. Natuklasan kung paano maaaring nakaapekto ang kanilang pagiging iba sa kanilang pakikilahok at pagganap sa revolusyonaryong kilusan. At nagbibigay ng bagong perspektiba sa pagtingin sa Rebolusyong Pilipino na bumubuo sa individual nito sa pamamagitan ng paggamit ng mga lente at ng kasaysayang pangkasarian. Ang pangunahing layunin ay ang mapalawak ang pag-unawa sa Rebolusyong Pilipinas sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga posibleng karanasan at papel ng mga bakla na mas madalas na hindi nabibigyan pansin sa tradisyonal na mga history na salaysay. Mga pangunahing elemento ng metodolohiya na ginagamit sa artikulo. Pagsusuri ng teksto at naratibo. Ang pag-aaral ay nagsipat na sa umiiral ng mga tekstong pangkasaysayan at naratibo na may kaugnayan sa Rebolusyong Pilipino. Ito ay maaaring kinabibilangan ng mga taala-arawan, liham, opisyal na dokumento at iba pang sekundaryang batis. Ang layunin ay humanap ng mga pahiwatig, pagtukoy o mga bakas ng presensya at karanasan ng mga individual na maaaring hindi sumusunod sa heteronormatibong pagkakakilanlang, pangkasarian at sexual. Lente ng queer theory. Ginamit ang queer theory bilang isang kritikal na balangkas upang suriin ang mga normatibong kategorya ng kasarian at sexualidad na umiiral noong panahon ng revolusyon. Sa pamamagitan nito, hinanap ng pag-aaral ang mga paraan kung paano maaaring lumihis ang ilang individual mula sa mga inaasahang pamantayan at kung paano nila maaaring itinago o ipinahayag ang mga kanilang lihim na katauhan. Ang queer theory
ay nagbibigay daan sa pagtingin sa mga marginalized na naratibo at karanasan, kasaysayang pangkasarian, gender history. Ang paggamit ng kasaysayang pangkasarian ay nagbibigay daan sa pag-unawa sa construction ng kasarian noong panahon ng revolusyon at kung paano ito nakaapekto sa mga individual na may iba't ibang pagkakakilanlang pangkasarian. Tinignan nito kung paano ang mga idea tungkol sa maskulinidad at feminidad ay maaaring humubog sa mga karanasan ng mga bakla sa loob ng kilusan, interpretasyon at pagsipat sa mga silence at omissions. Dahil sa maaaring limitadong direktang ebidensya tungkol sa mga bakla sa revolusyon, ang metodolohiya ay maaaring kinapalooban din ng kritikal na interpretasyon ng mga katahimikan o mga bagay na hindi direktang sinasabi sa mga ang paghahanap ng mga pahiwatig at ang pag-unawa sa konteksto ng panahon ay mahalaga sa pagbuo ng posibleng larawan ng kanilang karanasan. Focus sa lihim na kilusan ni R. Madula. Ang pagtutok sa isang partikular na lihim na kilusan na pinamumunuan ni R. Madula ay pinapahiwatig ng isang case study approach kung saan ang isang tiyak na konteksto ay sinusuri ng mas malalim upang maunawaan ang dinamika ng paglaladlad at espasyong bakla sa loob nito. Ang metodolohiya ng artikulo ay isang maingat na pagsasama ng pagsusuring pangkasaysayan na ginagabayan ng mga kritikal na lente ng queer theory at kasaysayang pangkasarian upang subukang bawiin at bigyan kahulugan ng mga posibleng nakatagong naratibo ng mga bakla sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Pangunahing natuklasan ng pag-aaral, Espasyong Bakla sa Rebolusyong Pilipino, pagsipat sa paglaladlad ng lihim sa nakatauhan sa lihim ng kilusan ni R. Madula. Ang pag-aaral ng Espasyong Bakla sa Rebolusyong Pilipino, pagsipat sa paglaladlad ng lihim na katauhan sa lihim na kilusan ni R. Madula ay nagsiwalat ng mga sumusunod na pangunahing natuklasan. Una, limitadong espasyo para sa pagpapahayag ng sexualidad. Ipinakita ng pag-aaral na ang mga individual na LGBTQ sa panahon ng Rebolusyong Pilipino ay nakaranas ng limitadong espasyo para sa bukas na pagpapahayag ng kanilang sexualidad at gender identity. Ang lihim na kalikasan ng kilusang revolusyonaryo ay nagdulot ng karagdagang hamon sa kanilang paglaladlad. Pangalawa, pagtatago at pagkukunwari. Maraming miyembro ng LGBTQ ang napilitang magtago at magkunwari upang maiwasan ang diskriminasyon at pag-uusig. Ang pagpapanatili ng lihim na identidad ay naging isang mekanismo ng kaligtasan sa isang konteksto na hindi nakakaunawa at hindi tumatanggap sa kanilang mga pagkakaiba. Pangatlo, paggamit ng kodigo at simbolo. Upang maipahayag ang kanilang mga damdamin at karanasan, gumagamit ang mga LGBTQ ng mga kodigo or simbolo at iba pang paraan ng hindi direktang komunikasyon. Ito ay isang paraan ng paglaladlad ng kanilang lihim na katauhan sa loob ng isang lihim na kilusan. Ika-apat, impluwensya ng panlipunang norms. Ang panlipunang norms at tradisyon ng panahon ay malaki ang impluwensya sa karanasan ng mga LGBTQ sa revolusyon. Ang heteronormative na pananaw ay nagdulot ng mga hamon at pagpahihirap sa kanilang pag-iral. Ikalima,
Kakulangan ng dokumentasyon. Ang pag-aaral ay nahirapan sa kakulangan ng direktang dokumentasyon na nagpapatunay sa karanasan ng mga LGBTQ sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Marami sa mga kwento ay batay sa mga oral history at anecdotal evidence. Rekomendasyon at mungkahi. Una, dagdag na pananaliksik. Kinakailangan ang mas malawak at mas malalim na pananaliksik upang mas maunawaan ang karanasan ng mga LGBTQ sa Rebolusyong Pilipino. Ang paggamit ng iba't ibang metodolohiya tulad ng oral history at archival research ay makakatulong sa pagkuha ng mas kompletong larawan. Pangalawa, pagsasama sa kurikulum. Ang karanasan ng mga LGBTQ sa Rebolusyong Pilipino ay dapat isama sa kurikulum ng mga paaralan at universidad upang maipakita ang mas komprehensibo at inclusive na kasaysayan ng Pilipinas. Pangatlo, pagkilala at pagpaparangal. Mahalaga ang pagkilala at pagpaparangal sa kontribusyon ng mga LGBTQ sa Rebolusyong Pilipino. Ang kanilang mga karanasan ay dapat bigyan ng nararapat na pagkilala at pagpapahalaga. Ika-apat, pagsusulong ng LGBTQ rights. Ang pag-aaral ay nagsisilbing paalala sa pangangailangan na isulong ang mga karapatan at kapakanan ng mga LGBTQ sa kasalukuyan. Ang pag-aaral ay nagpapakita ng diskriminasyon at pag-uusig ay hindi lamang isang historical phenomenon kung hindi isang issue na patuloy na ikinakaharap ng komunidad. Ikalima, paggamit ng intersectionality. Sa mga sumusunod na pag-aaral, mahalagang gamitin ang lens ng intersectionality upang maunawaan ang mga komplikadong karanasan ng mga LGBTQ na may ibang marginalized identities tulad ng klase, etnisidad at relihiyon. Mga sanggunian na nailathala tungkol sa artikulong ito.